At sinabi na dalawang malalaking grupo, ang Hammond Group at ang Huangjian Group, ay nag-aaway din sa piitan. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ng isa pang lalaki. Pinakiusapan sila ng chairman na huwag pag-usapan ito. Bigla silang inatake at agad na namatay. At si Yuo ang agad na kumilos upang pumatay. Alam din niya na sa lugar ay mayroong 6 na level 15 na tao, 3 level, 20 tao, at isang level 40 na tao ay binalak niyang mabilis na patayin ang mababang antas ng mga gwardya at umalis sa level 40 para sa huling pagpansin. Lingid sa kaalaman ni Yuo. Agad na umatake ang lahat ng mga tanod. Tinanong nila kung sino ang mapangahas na yon. Dahilan ng pagkaligaw ng isang estudyante. Gayunpaman, inutusan sila ng kapitan na tumuon sa pagpatay kay Yuo. Habang si Yuo pagkatapos ay naalala na mayroong ilang binagong armored truck sa paligid ng lugar. Hanilaan ni Yuo na walang base ang mercenaryong grupo. Kaya naman dinadala nila ang lahat ng mahalagang bagay saan man. Dahil may nakaimbak sa truck upang malagyan ito. Sa oras na yun, huminto ang isang deputy commander. Niligawan niya ang mga galaw sa pamamagitan ng paghagis ng mga bagay. Yung lalaking tumawa dahil isa lang pala na estudyante ang nandoon yung lalaking tumawa. Hiniling niya sa lahat na huwag magpanik dahil si Yuo ay madaling kalaban. Lahat ng tropa ay sumigaw para sa deputy commander. Sigurado sila na kung kumilos ang deputy commander, tiyak na masusunog si Yuo. Pumayag naman agad ang isa pang lalaki. Para sa kanya na si Yuo ay isang estudyante na gustong-gustong sumugod. Gayunpaman, hindi kumpiyansa si Yuo na matatalo siya ng deputy commander. Talagang binaliktad niya ang apoy na ginamit ng deputy commander sa pag-atake sa kanya. Nagulat ang deputy commander dahil ang 6 na high explosive grenade na ginamit niya dati ay hindi kayang pumatay kay Yuo, nakapantay lang ni Yuo. Sinabi na hindi sapat ang 6 na granada. Hiniling pa niya sa deputy commander na ilabas ang lahat ng firepower. Sa kanyang puso, medyo nasiyahan si Yuo dahil hindi man lang nabigo ang king level defensive talent, kahit isang star lang, napakalakas ng depensa nito. Kung umabot ito sa 5 star, tiyak na magagamit ito upang masakop ang mga mataas na antas ng piitan. Sinabi ng deputy commander na si Yuo ay baliw sa mapangahas na labanan sa mga mersenaryo ng itim na tigre. Anuman ang background, ito ay tiyak na magiging talunan nito. Siguradong magtatapos ito sa lalim ng background. Ito ay ipapakita ng deputy commander ang firepower ng kanyang health scream na may epekto ng walang limitasyong bala. Si Yuo, na nakakita ng pag-atake na ito, ay lubos na namangha. Alam niya na ito ay isang paraan ng pag-atake mula sa isang level 40 na tao. Alam din ni Yuo na mas magagamit niya ang leapfrog challenge. Sa kabilang banda, talagang minamaliit ng deputy commander si Yuo, na gumamit ng leapfrog noong nasa level 4 pa lang siya, kahit na sa kanya na naging napaka-invulnerable para sa kanya, walang silbi ang lahat. Hindi siya mapapatay ni Yuo sa mahinang pag-atake. Sinubukan niyang ipaalala kay Yuo na nasa level 40 na siya. Sa totoo lang, problemado si Yuo. Alam niya na ang 19 na level difference ay nasa physical level, kaya mahirap para sa kanya na masaktan ang deputy commander. Pero sa kabilang banda, nagsimulang magalit ang deputy commander. Dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ng isang level 4 na bata. Samantala, siya ay isang level 40 na tao na nagsisikap na makalabas sa safe zone. Gusto pa niyang mawala. Kinausap niya ang deputy commander tungkol sa kung gaano kahirap magtaas ng antas. Ngunit ang lalaki ay hanggal na dumating sa ideya ng pagkidnap kay Miss Mo. Sinabi ng deputy commander na napakahalaga ng ulo ni Miss Mo. Kitang-kita ng vice commander ang natatanging si Yuo. Ang mga kakayahan ay hindi katulad ng sa iba sa level 4. Naniwala siya na si Yuo ay gustong itago ang kanyang lakas at ibalat kayo ang sarili bilang baboy para kumain ng tigre. Gayunpaman, naniniwala ang deputy commander na hindi makakapantay si Yuo. Sa kabilang banda, masaya si Yuo dahil hindi siya nakatanggap ng anumang pinsala mula sa patuloy na pag-atake ng vice commander. Talagang pambihira para sa kanya ang talentong yun sa pagprotekta. Naramdaman niyang angkop na labanan ang isang taong nasa level 40 na lumaki sa labas ng safe zone at ang pagkakaiba ng antas sa pagitan ng dalawang. Habang si Yuo ay maaaring maramdaman na ang mga kasanayan sa pagduel at iba't ibang mga katangian ng pag-atake, siya ay higit pa sa vice commander. Ngayon ay mayroon na lamang isang trick na natitira upang talunin si Bingham. Habang si Aiwu, na talagang nagdududa, ay walang ibang paraan na kailangan lang niyang subukan.
Si Beacon sa sandaling iyon natawa kay Aiwo ay nabigo sa trick. Inakusahan niya si Yuwo ng pagkawala ng kanyang katinoan at pagdurusa ng pinsala sa utak. Walang mali sa depensa ni Yuwo, ngunit hindi siya nagdepensa sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa haligi sa depensa niya, pero hindi niya ipinagtanggol. Para sa kanya, sobrang boring ng laban. Hindi alam ni Yuwo kung hanggang kailan magtatagal. 3 minuto na silang nag-aaway. Sa wakas ay itinaya ni Yuwo ang kanyang buhay upang maisagawa ang malaway skills na ito. Medyo nagulat si Beacon. Naglabas si Yuwo ng flagration, na isang pagsabog na bahagi ng kanyang talento sa pagtatanggol sa malay. Gumagamit siya ng apoy habang sumisipsip ng mga kagamitan ng kaaway. Isang hakbang na tutukuyin ang kalalabasan. Sinubukan ni Yuwo ang kanyang huling swerte. Naramdaman ng malaking baril na bukod sa debuff, hindi nabawasan ang kanyang HP. Akala ng lalaki ay pinaglalaroan lang siya ni Yuwo. Kaya't muling pinaputukan ng malaking lalaki si Yuwo at sinabihan ng high school boy na pumunta agad sa impyerno. Dahil wala na siyang kasiyahan sa pakikipaglaro kay Yuwo. Samantala, lalong nadiin si Yuwo. Napagtanto ng binata na naubos na ang kanyang cellphone at nag-aalala siyang hindi na siya makakatagal pa. Nagbabala ang system na wala pang 10% ang volume ng cellphone ni Yuwo. At ang pag-aktibo ng Nirvana Limit Defense Talent sa loob ng 20 segundo. Napagtanto ni Yuwo na ang mananalo ay matutukoy lamang sa loob ng isa pang 20 segundo. Nainis si Beacon na ang isang level 4 na bata ay nang ahas na haminin siya ng mahabang panahon. Ngunit biglang pumutok ang baril ni Beacon. Hindi lang iyon, pati na ang baluti ng malaking lalaking ito ay nawasak. Nataranta ang malaking baril at agad na hinablot ang lahat ng sandata niya. Nilapitan ni Yuwo ang kriminal at sinabing totoo ang hula niya, na hindi maganda ang resistensya ng kagamitan ng mga tao tulad ni Beacon. Kahit na ang sandata ay hindi nakaligtas hanggang sa huling sandali dahil hindi ito naayos. Inamin ni Yuwo na mayroon siyang maliit na bahagi upang gampanan, ngunit sa huli ay nanalo siya sa laban. Automatikong gumaling ang katawan ni Yuwo gamit ang mga pangunahing kasanayan sa pagpapagaling. Sa pamamagitan nito, naibalik siya ng 30%, ayaw niyang matalo ng ganoon kabilis. Naglabas ng granada si Beacon at sinabing 1 taon na niyang kinukolekta ang lahat ng armas at papatayin niya ang sinumang maglakas loob na sirain ang kanyang sandata nang hindi nagsasalita. Inilagay ni Yuwo ang kanyang espada laban sa leeg ni Beacon. Habang si Yuwo ay may kumpiyansa na sinabi na kung si Beacon at ang kanyang armas ay maaaring pumatay sa kanya gamit ang mga kasangkapan, kung gayon ay namatay na siya kanina pa. Ngunit sa katotohanan, ang mga sandata na iyon ay walang nagbago. At sa kabaligtaran, mas madaling patayin ni Beacon ang mga ito. Bago sa wakas, itinaas ng Beacon ang magkabilang braso at inamin ang pagkatalo. Nangako siyang hindi magre-rebelde, basta huwag lang siya patayin. Sinabi rin ni Beacon na siya ay nagtatrabaho lamang, habang ang lahat ng kanyang mga aksyon ay naaayon sa utos ng kanilang commander. Handa si Yuwo na bigyan ng pagkakataon si Beacon. Hanggat handa niyang buksan ang treasure vault sa kotse, handang sabihin ni Beacon kay Yuwo ang password ng vault, ngunit tumangging ibigay ang password. Humihingi si Yuwo muli kay Beacon na buksan mismo ang kaban ng kayamanan. Sa wakas, si Beacon ay walang pagpipilian kundi ang mag-countdown at sumunod sa mga utos ni Yuwo, kahit na si Beacon ay inis hanggang kamatayan. Wala siyang choice, kaya't si Beacon ay nagpatuloy sa pag-type ng password ng vaults. Habang umaasa na ang pinuno ay magpadala ng mga reinforcement, upang pagbayaran ni Yuwo ang lahat ng kanyang mga aksyon pagkatapos mabuksan ang kahon ng treasure chest, hiniling ni Beacon na pakawalan na siya. Ngunit ibinaba ni Yuwo ang kanyang espada sa leeg at sinabing likas siyang alerto at tiyak na naalis ang lahat ng posibleng panganib dito. Sinunog ni Yuwo ang katawan ng kanyang kalaban at dito niya nakuha ang premyo na 30,000 rupiah EXP points, 2,000 na pera. Ang armas, mga espesyal na item at level 40 key. Medyo nainis si Yuwo dahil 2,000 lang ang nakuha niya. Aniya, napakalungkot ng mga pinuno ng grupo na wala silang pera para mag-ayos ng mga kagamitan. Gayunpaman, masaya si Yuwo dahil nakuha niya ang susi sa level 40 na piitan. Pagkatapos noon, tumutok si Yuwo sa isang treasure chest sa harap niya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Yuwo na nagbukas siya ng treasure chest, kahit na sa tingin niya ay napakaliit nito para sa isang grupo tulad ng Black Tiger Mercenary. Mula sa treasure chest, nakakuha si Yuwo ng 1.28 milyon na cash, mga bomba ng pulbera, pagpapanumbalik, fluid ammunition,
sinaunang magic crystal, at mga luha ng Medusa. Namangha si Yuwu dahil may epic level property sa chest vault. Sa kasamaang palad, hindi ito nakasulat sa lahat tungkol sa paggamit ng kristal. Gayunpaman, masaya pa rin si Yuho dahil nakakita siya ng isang pambihirang magic crystal na maaaring sumipsip at mag-convert ng mga puntos sa EXP para sa isang level 40 player. Maaaring walang silbi ang kristal, ngunit para kay Yuho, na nasa level 4 pa rin, ang kristal ay isang napakagandang regalo kasama ang kristal na yon. Matagumpay na na-convert si Yuho ng 10 at mga magic crystal sa 100,000 X points. Tunay na nasiyahan si Yuho sa tagumpay na ito at tunay na nasiyahan sa tagumpay na ito. Agad na pumunta si Yuho sa espasyo ng system upang suriin ang account ng King Kayan at makipagpalitan ng mga puntos. Ang system ipinaalam na sa kasalukuyan ay nakaipon si Yuho ng 130,000 times na puntos. Lubos na inirerekomenda para sa mga host na magbukas ng iba pang mga account upang makakuha ng mga pambihirang kapangyarihan, kahit na ito ay iminungkahi ng ganoon. Sabi ni Yuho, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbubukas ng isa pang account. Gusto ni Yuho na tumuon sa pagpapalakas ng inner chi mula sa account ng Emperor sa lahat ng uri ng pag-atake at depensa. Kaya hihilingin ni Yuho sa system na buksan agad ang talent map ni King Kayan. Pagkaraan ay nakita ang Kayan King talent at ipinapaliwanag ng system na sa kasalukuyan ang account na defense ay nasa first star at ang host ay maaaring gumamit ng 100,000 X point para taasan ang mga antas ng pangangasiwa upang makakuha ng 1-star talent point ng libre. Nagulat si Yuho nang malaman na kailangan niya ng 100,000 EXP na puntos para makakuha ng isang talent point star. Napakamahal daw nito. Kaya lumipat ang binata sa harap ng isa sa mga windows at tinanong kung magkano ang EXP na kailangan para makapagbukas ng bagong account. Sinasagot ng system na nangangailangan ito ng 100,000 level point para magbukas ng bagong account. Napagtanto ni Yuho na hindi na niya kayang panatilihin pa ang 100,000 EXP points at ayon sa kanya, sa pangkalahatan, mas epektibong magbukas ng bagong account kahit na may pagdududa pa rin si Yuho, umaasa siyang makakuha ng mabuti at malakas na account. At sa wakas, nagpasya si Yuho at agad na inutusan ng sistema na magbukas ng bagong King account. Mabilis na natanggap ng system ang utos ng dahan-dahan, ang pinto sa kanyang harapan na bumukas nang sa wakas ay natapos na ang proseso ng pagbubukas ng account. Isang imahe ng isang misteryosong lalaki na may nakakatakot na muka at pulang mata ang nakita. Ang sistema ay nagpapaliwanag, ito ay ang Moss. Siya ay isang crazy na siyentipiko mula sa ibang mundo na ang mga talento at imbensyon ay may kakayahang magdulot ng pagkawasak sa mundo. Nagagawang malaman ng lumot ang lahat ng nakatagong misteryo ng mundo. Malas ang naramdaman ni Yuho nang makuha niya ang account dahil hindi pala ito palaaway. Sinubukan ng dakilang Panginoong si Yuho na basahin ang data ng lalaki at napagtanto na si Moss ay isa sa mga tao sa tuktok ng mundo. Ipinaliwanag ng sistema na ang lokong lumot na ito ay walang mga nakapirming kasanayan. Magbabago ang mga kasanayan nito ayon sa pangalan ng napiling pamagat. Ang kasalukuyang naka-unlock na pamagat ay hindi ibabalik sa pamagat ng engineering at ang kasalukuyang naka-unlock. At ang host ay maaaring mag-upgrade ng hanggang 10 antas. Ngayon ay malalaman ni Yuho na ang katangian ng salaysay ng haring ito ay medyo kawili-wili. Sa paghusga mula sa mga pamagat na ito, malamang na ito ay isang posisyon ng suporta. Napakalawak ng saklaw at medyo mataas ang kakayahan sa paglalaro. Biglang nagbago ang buong paligid ng silid ni Yuho. Tila binabago ng system ang pangunahing account upang mapabilang sa Crazy Moss, ngunit biglang sumambulat ang isang maliit na mata ng robot. At hiniling sa system na ipaliwanag ito sa master. Nakaramdam ng saya ang robot dahil pagkatapos ng maraming taon sa wakas ay naging aktibo na rin siya. Iniulat ng robot na siya ay isang AI na nilikha ng orihinal na may-ari ng Moss. Hiniling ng robot na tawagin siyang matalino na may malaking pagmamalaki. Sinabi ng robot na matutulungan niya si Yuho na masakop ang mundo. Mabilis na ipinaliwanag ni Yuho na ang kanyang pangunahing layunin ay hindi gawin ang mundo, kaya hindi kailangan ng AI robot na tulungan siya ng ganoon. Ayon sa Robot Wise, si Yuho ay hindi sapat na baliw, kahit na ang sikreto ng account na ito ay nakakabaliw. Kaya sa kahit anong aspeto, aksyon man o imahinasyon, lahat ay kailangang maging crazy para lumakas. Agad na sinaway ni Yuho ang robot, tinanong ang robot na ipaliwanag ang buong mekanismo ng pagpapatakbo ng account sa maikling panahon at ang mga pagkukulang ng oras.
Agad na ipinaliwanag ng robot na ang pangunahing mekanismo ng account na ito ay ang komposisyon na pinagsama sa function upang maging creation. Ang kasalukuyang pamagat ng account ay isang engineering master na maaring mabulok at pagsamahin ang mga bagay na nauugnay sa engineering upang lumikha ng makapangyarihang mga bagong bagay. Matapos marinig ang maliit na paliwanag ng mga robot, napagtanto ni Aiwo na ang account ay mas kawili-wili kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto ng binata na ito na ang Crazy Moss ay karapat-dapat na tawaging baliw dahil maaari niyang gawing mas malakas at mas makapangyarihan ang mga tao. Dahil ang gayong mga kakayahan ay imposible para sa ibang tao na maglaro. Ngunit biglang ipinaliwanag ng AI robot na may mga kasalukuyang limitasyon sa mga bagay ng composition and creation. Itatanong niya, ano ang mga paghihigpit? Ipinaliwanag ng robot Wise na sa kasalukuyang antas ng link, nang hindi mabubulok ni Yuo ang mga bagay na may antas na higit sa 2 beses sa antas. Bukod dito, dapat silang mangolekta ng maraming mga teknikal na guhit ng disenyo hanggat maaari. Upang makabuo ng isang mabubuhay na ari-arian ng mabilis at tumpak. Agad na naintindihan ni Yuo ang paliwanag ng robot. Tinanong din ng binatang ito kung ano ang nagpabago sa mekanismo sa pagitan ng mga seksyon at kung mayroon bang iba pang partikular na paghihigpit. Sa unang pagkakataon ay nagtanong din si Yuo kung ano ang nagbago. Ang matalinong robot ay nalilito sa pagsagot sa tanong na yon. Kaya ang pangunahing sistema ang pumalit at ipinaliwanag na ang mga account sa system ay maaaring mailipat ng maayos, maging ito man ay fighting status o hindi. Gayunpaman, inirerekomenda na mag-host sa gilid ng tamang oras upang lumipat ng mga account upang maiwasan ang hindi inaasahang panganib. Naiintindihan ni Yuo na ang lahat ng mga paliwanag mula sa system. Ngayon ay oras na upang magdisenyo at bumaba sa real business. Kaya hindi niya dapat hayaang maghintay ng masyadong matagal si Miss Mo. Samantala, sa pangunahing silid ng prinsipal, naka-standby pa rin ang pinuno ng itim na tiger at ilan sa kanyang mga miyembro para i-detain si Miss Mo at ang grupo. Sa mga oras na iyon si Miss Mo ay nakaupo at inaakusahan ng pinuno ng Black Tiger Group na isang duwag para sa pagpasok sa safe zone nang hindi sinasabi sa ligtas na zona. At ang pagkidnap tulad ngayon, isang lalaking casual na nakaupo sa marangyang upuan ng punong guro, ay nagsabi na, sa katunayan, lahat ng miyembro ng kanilang grupo sa pangkalahatan ay naglakas loob na salakayin si Miss Mo. Ngunit kung may sumuporta, pagkatapos ay susundin ang utos ng tao. Hinala ni Miss Mo na ang mga figure sa likod ng kanyang pagkidnap ay dapat na mga tao mula sa pangkat ng Huiying Gang. Ayon kay Miss Mo, ang pagsisikap ng Huiying Gang Group sa pagkakataong ito ay dahil nais ibinigay pa nila ang mata ng Medusa item sa Black Tiger upang talunin si Miss Mo. Samantala ang dalawang matapat na bodyguard niya na level 60 ay iniisip din ni Miss Mo, na dead end na ang Huiying Gang Group dahil nagbigay ito ng utos na kidnapin ang may-ari ng C-23 region copy ng Handmill Group. Ayon kay Miss Mo, ang pagkidnap na ito ay isang hanggal na paraan. Matapang na sinabi ng magandang babae na ang pagpatay sa kanya ay hindi masisira ang grupo ng Handmill. Sinabi ng pinuno ng Black Tiger Group na nakaupo sa gilid ni Miss Mo na talagang wala siyang pakialam sa mga reklamo tungkol sa dalawang malalaking grupo dahil ang lahat ng kanyang grupo ay nagmamalasakit sa pera niya. Kaya binigyan ng grupong Huiying Jam ang Black Tiger ng 59 million para mapatay nila si Miss Mo. Pero kung mabibigyan siya ni Miss Mo ng 100 million, baka pwede niyang palayain si Miss Mo. Napangiti si Miss Mo doon. Kaya sabi ng lalaking nakamaskara ay malugod niyang tatanggapin kung mabibigyan pa ako ni Miss Mo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Miss Mo ang baba ng lalaking nakamaskara at sinabing panaginip lang ang hiling ng lalaki. Ayon kay Miss Mo, ang mga taong nagnenegosyo ng walang integridad ay hindi karapat-dapat bigyan ni isang sentimo. Feeling intimidated sa ugali ni Miss Mo, agad na tumayo ang misteryosong lalaki at lumayo kay Miss Mo. Sa kanyang opinyon, hindi karapat-dapat ang isang matikas na figura tulad ni Miss Mo na magsabi ng mga ganoong bagay para asarin siya. Bibigyan ng pagkakataon ng Commander Black Tiger ang babae na mag-isip bago magsalita at muling i-rephrase ang kanyang wika ng mas mahusay. Pero agad namang sinagot ni Miss Mo na hindi naman kailangan. Sa kanyang palagay, ang pangkat ng Hammer ay hindi pangungunahan ng mga hayop. Hayaan silang sirain ang kanilang sariling kadakilaan. Kahit na ang buhay ni Miss Mo ay hindi katumbas ng halaga sa harap ng mga nakatataas sa grupo ng duyan. Inamin ni Miss Mo na naging pabaya siya ngayon, ngunit ang pagpatay sa kanya ay hindi makasisira sa grupo ng Handmill.
Agad na binunot ng Black Tiger Commander ang kanyang espada matapos marinig ang sinabi ng babae. Ngayon, wala siyang pakialam sa lahat ng kalokohan mula kay mismo at sa sarili niyang mga salita. Pagkatapos ay mabilis, ang misteryosong lalaki ay gusto ng espada at dalan si mismo sa impyerno. Ngunit bago pumailan lang ang mga commander ng itim na tigre upang hawakan ang katawan ni mismo. May lumabas na papel na agad na pumaligid sa katawan ng magandang babae. Ang bawat isa sa silid ay nagulat sa hitsura ng napaka-proteksyon na enerhiya na ito. Bigla, mula sa pasukan, sinabi ni Yuo na ang proteksyon na enerhiya ay isang pabor lamang para kay mismo, sa pagtulong sa kanya sa pangyayari sa black market. Nakatayo ng casual sa pinto si Yuo habang nagsasalita, ngunit ang lahat ay dapat na pantay. Kaya sa pagkakataong ito ay hiwalay na siyang maniningil kung mailigtas ni Yuo ang buhay ni mismo, saka ako hihingi ng 10 milyon. Bilang bonus, talagang nagulat si mismo nang makitang dumating ang binata upang iligtas siya. Tinanong ng magandang babae kung ano ang ginagawa ni Yuo sa lugar na yon. Ngunit bago pa man si Miss Mose makasagot, ang commander ng Black Tiger Group ay tumalon na patungo kay Yuo na may 2 espada na nakahanda. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang harangin ni Yuo ang pag-atake ng misteryosong lalaki. Gamit ang kanyang flame sword, bagamat nabigla ang commander sa kakayahan ng binata. Na-curious siya kung gaano kahusay si Yuo. Kung ang commander ay umatake ng buong lakas, si Yuo ay talagang nagulat din sa kakayahan ng commander, kahit na siya ay humarap sa level 40 noong nakaraan pagkatapos humarap sa isang tao na medyo iba ang level sa kanya. Naramdaman na ni Yuo na ang kakayahan ng commander ay kayang patayin siya. Alam ni Yuo na hindi dapat siya makakagawa ng kahit kaunting pagkakamali, at kung hindi siya mag-iingat, mamamatay lamang siya sa kamay ng commander na yon. Nang makitang ni Mrs. Mo, si Yuo ay lalong nagiging desperado. Pinayuan siya ni mismo na tumakas at save ang kanyang buhay. Kahit na ang binata ay may kakayahang makipaglaban, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Yuo. Magtatanong pa ba si mismo, paano kaya ang isang taong malapit na sa kamatayan tulad ni Yuo ay may oras pa para magmalasakit sa iba? Samantala, ilang miyembro ng itim na tiger na nasa silid pa rin ang nagpatuloy sa pagbaril ng proteksyong enerhiya na nakapalibot kay mismo. Ang magkakasunod na pag-atake mula sa mga taong iyon ay nagtagumpay sa pagbawas ng proteksyong enerhiya ng lalaki sa halos 30%. Ngunit inihayag pa rin Yuo kay mismo na huwag kang mag-alala. Kung mamatay man siya ay wala siyang lugar para kolektahin ang mga puntos at bonus na dapat niyang makita. Nakikita niya ang pagwawakas na lalong nag-alala kay mismo na alam nitong magandang babae na si Yuo ang tipo ng tao na gusto ng pera, ngunit hindi tanga. Na-realize ni mismo na dahil dito naglakas loob si Yuo na pumasok sa black market mag-isa. Habang si mismo ay nakatutok sa pag-aalala kay Yuo, nagulat ang mga miyembro ng Black Tiger nang makita nilang umabot muli ng 100% ang protective barrier energy figure. Ang Black Tiger Commander ay sigurado na si Yuo ay dumating na handa at may mga bihirang bagay. Natitiyak pa ng commander na hindi level 4 ang binata sa kanyang harapan. Nagtataka siya kung saan nanggaling si Yuo at bakit nagawang itago ng binatang iyon ang kanyang lakas. Ngayon sinubukan ni Yuo na salakayin ang commander. Ayon sa kanya, hindi lang mataas ang level ng commander, maingat din. Sinabi pa ni Yuo na kumpara sa 5 ordinaryong tao, mas maganda ang utak ng commander. Sa totoo lang, gagamitin ni Yuo ang kakayahan ng Crazy Moss upang pagsamahin ang 3 proteksyon na enerhiya sa isa at makakuha ng 3 beses na halaga ng armor. Ngunit ang epekto ng kapangyarihang iyon ay medyo kakaiba. Biglang may sumabog mula sa labas. Natural na nagpanik ang commander at nag-aalala sa kanyang mga miyembro. Ngunit bago pa siya makapag-utos, ilang granada din ang tinamaan sa silid. Inakala ng commander na ito ay isang high explosive grenade. Kaya naman gumawa siya ng kalasag na may malaking enerhiya. Gayunpaman, nang sumabog ang granada, wala pa rin silang nagawa dahil naglabas ang granada ng pulang sapot mula sa halimaw ng gagamba. Napakalakas ng lambat at kaya pa niyang lamunin ang HP ng ilang miyembro ng Black Tiger at nagulat sa bomb alot na spider web. Nagulat nang makakita ng commander ang ganoong tool. Dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong tool. Nil-arrow ni Yuo ang isa sa mga granada sa kanyang kamay. Sinabi na hindi ito isang ordinaryong granada sa kanyang kamay, ang kanyang gawang granada na tinatawag na sticky bondage. Gumagamit ang granada ng Ghost Iron Demon Spider Sail.
Kaya't ang granada ay gumagawa ng malagkit na pagkakatali na maaaring pigilan ang paggalaw ng target sa loob ng 10 minuto at magdulot ng patuloy na pinsala.